Hello po mga ka-workers, dito po tayo maglagay tayo ng rafter para sa ating bubong sa itaas. So, aming pamahagi sa inyo para mayroon kayong mga idea kung paano maglagay ng rafter mga ka-workers. So, ayan, so nagsimula kami dito. Dito namin ilagay sa kanyang PVC na aming pinatayo. So, ayan po mga ka-workers, panoorin na po natin. So ito yung mga ka-workers, ito yung aming pinapabricate namin na rafter. Yan. So nilagyan namin ng mga bracing para paglagay natin sa itaas ay hindi ito para straight yung kanyang horizontal mga ka-workers. So ayan. So yan, mayroon kaming nilagay na PVC dyan. So mayroong mga deep bars dyan sa loob mga ka-workers. So wini-welding lang natin yan sa kanyang poste. Yan, pati dito sa kabila din. So dyan natin ilagay yung ating pinapabricate na rafter mga ka-workers dyan. So i-welding natin dyan sa may taas. At mayroon na itong dito sa kanyang dito sa may likuran nya, naglagay rin tayo ng poste dyan na may PVC din. So dyan din natin ilagay yung kanyang rafter. At naka-ilibit yan po mga ka-workers para yung kanyang ulan ay dun babagsak sa likuran. So ayan. So bali loop lang ating design po ito mga ka-workers. So panoorin lang po natin kung ano ang finish natin na project mga ka-workers. So ayan po. So ayan mga ka-workers, nilagay na natin yung ating rafter dyan. So kinabit natin sa poste. At dito rin sa kabilang poste. Yan, nakaslope yan yung ating rafter doon sa likuran po mga ka-workers. So ayan, so mag-fabricate po tayo ng beam dyan. Yan, mag-fabricate tayo sa beam dyan sa likuran at saka dito sa harap din. So pati dito, nakabitin natin ng isang rafter natin din. So dito. So wini-welding natin dito mga ka-workers yung ating rafter. So ayan po. So bali tatlo to, 12mm yung ating ginamit sa ating PVC. So yan, nakabuhos na rin yan po mga ka-workers. So ayan. So yan mga ka-workers, nalagyan na natin ng steel beam yan dyan sa may harap. Pati rin dito sa may likuran nya, nilagyan na rin natin. So ayan po mga ka-workers, yung mga PVC ina-additional natin mga ka-workers para mayroong kapit at para matibay yung ating rafter na ginawa natin. So ayan po, yung sukat ng aming rafter, yung kanyang lapad niya ay 20 cm yan. Yan po, 20 cm yan po mga ka-workers. So pati dito ang rafter natin. So ayan, so bali ilagyan pa natin dito sa gitna mga ka-workers ng isa namang rafter para hindi masyadong lapad yung kanyang gap. So lagyan natin dito kasi 4 meters yan doon, galing doon patungo dito ay 4 meters yan. So lagyan natin ang gitna mga ka-workers, center rafter natin gawin dyan. So bali 2 meter yan ang gap. So yan, bago natin lagyan ng zipper lens. So yan po mga ka-workers. So ayan mga ka-workers, nilagyan na rin natin ng mga zipper lens dyan. So ayan, ang gap ng ating zipper lens ay nasa, dinodivide natin po mga ka-workers, nasa sa kanyang 80 cm yung kanyang gap. So ayan, so lagyan pa namin dyan, dun sa dulo lagyan namin ng metal fascia dun. Yan, mag-fabricate kami mamaya. So ayan, so bali dito ay dito yung kanyang dulo din. Kasi ba't nagkaganyan, kasi dudugtungan namin dyan, mag-extend kami dito sa dito nga side po mga ka-workers. So ayan, so naglagay kami ng mga bracket sa ating purlins dyan. So para matibay po. So ayan po mga ka-workers. So malapit na kaming matapos sa aming rafter.
So patuloy lang po kayo mga ka-workers. Salamat sa inyong panonood. Ayan po. So ayan mga ka-workers, pininturahan natin ng primer. So ang ginamit namin ng pintura ay epoxy primer. Yan. So bago namin pininturahan ay nilinis muna namin yung mga steel natin para matanggal yung mga kalawang po, para dumikit yung ating epoxy primer. So ayan. So ito mga ka-workers, sa paglagay natin ng parlins ay dapat natin unahin yung dun sa pinaka last na parlins. Yan, unahin natin paglagay dun ng parlins at dito rin sa likuran. So yan, tapos lagyan natin ng tangsi yan para straight yung ating si parlins mga ka-workers. Yan, lagyan natin ng tangsi. Pagkatapos natin ilagay nito yung mga susunod na mga parlins yan para straight yung ating metal fascia paglagay. So ayan po mga ka-workers, sa hindi pa nakakaalam. So ayan po, para straight at maganda tingnan yan, para sure po mga ka-workers. So ayan maganda na tingnan. So malapit nang matapos yung rafter namin mga ka-workers. So magbubong na naman kami. So ayan. So ito yung ginagamit namin mga ka-workers na epoxy primer. So glacier yung ginagamit namin. So ayan, so siyempre merong catalyst para ihalo natin dyan sa ating primer. Yan po mga ka-workers. At ang mixturing dyan ay 3:1. Mixturing dyan, bali 3 litro na epoxy primer. Catalyst naman natin ay 1 liter. So ayan po, yun ang kanyang mixturing. Ayan. Pero kapag konti lang yung ating pipinturahan, ay wag nating haluin ng buo. Baka masayang lang yung pintura. Kapag hinalo natin yung catalyst sa ating primer, ay matuyo talaga yung pintura natin kapag hinaluan natin ng catalyst. So kapag konti lang pinturahan, dapat i-estimate natin mga ka-workers na tama lang yung ating mixture ng pintura para hindi masayang po mga ka-workers. So ayan. So dito namin ginamit sa aming rafter. Ayan, pininturahan namin ng epoxy primer. So black yung aming pintura na ginagamit. So ayan po. Pagkatapos ng pinturahan namin ay lagyan natin ng insulation foam. Yan. Para hindi masyadong mainit dito sa baba mga ka-workers. Kapag mag-ceiling tayo ay hindi masyadong maapektuhan yung ating ceiling. Lalo na kung ang ceiling na gamitin natin ay PVC ceiling, yung PVC panel. So ayan po mga ka-workers. So dapat talaga kapag mag-roof tayo ay lagyan natin ng insulation foam. Yan. So ang gamitin namin na insulation foam dito ay 1/4 at single side lang yung aming gamitin mga ka-workers. So pwede rin na double sided, pwede rin. At pwede rin gamitin ang 1/2 ang sukat ng ating insulation foam, pero sa amin ay 1/4 lang ang ginagamit namin. So ayan po mga ka-workers. So ayan po ang rafter na aming ginagawa ngayon. So ayan po. So palagi lang po kayong manonood sa ating YouTube channel para may update po kayo mga ka-workers. At wala pang subscribe dyan, so hindi pa nakasubscribe dyan, so subscribe kayo para mayroon kayong makukuhang idea dito
So mga coworkers, yan po. Yan ang rafter. Yan, mayroon ng mga C-purlins yan. So, before namin lagyan ng insulation po, lagyan muna namin ng tie wire dyan. Doon sa pinaka last na C-purlins hanggang dito sa likuran po mga coworkers dyan. Diyan namin ilagay yung mga tie wire. Yan, para straight yung paglagay natin ng insulation foam. So, ayan po mga coworkers. So, hanggang dito na lang. Panoorin nyo po sa part 2. Magbubong tayo mga coworkers. So, salamat sa inyong panonood. At salamat sa inyong suporta at sa walang sawang na panonood sa ating YouTube channel. So, thank you for watching and God bless you all.